May ilan kaming nakilala. Sinusuong ang mga delikadong sitwasyon, maprotektahan lang ang gubat at dagat na kanilang inaalagaan. Sa Palawan, isang desisyon ng lokal na pamahalaan ng linapakan ang nakatulong umano sa kanilang yamang dagat. 4 na taon, wala nang gawing marine protected area ang kanilang lugar. Dinarayo na raw ito araw-araw ng mga malalaking duyong. Ang anino nito, animoy bantay sa kanilang inaalaga paraiso. Ito! Oh my God! Yan o. Sir! Ito na si Dugong! Oh my God! Herbivore ang mga duyong o mahilig kumain ng halaman at damo. Tinatawag silang Gardener of the Sea dahil ang kanilang pasensya ay nakakatulong para magkaroon ng hitik na sigra sa dagat. Kung uobserbahan mo, pupunta siya doon sa malalim na parte, pupunta and then magkakross siya sa mababaw. Hindi siya tumitigil. Palangoy-langoy siya and then hindi ko alam kung anong gagawin niya. Sa kada lapit ng divers para makunan ito, kapansin-pansin ang paglangoy nito palayo. Unang sumisid ang mga underwater cameraman. Sa kada lapit ng divers para makunan ito, kapansin-pansin ang paglangoy nito palayo. Maya-maya pa, lumapit na ang duyong sa aming bangka. Ayun na, dumaan sa harapan natin. Dumaan sa harapan natin. Saan na siya? Nasaan siya? Ayan. Saan mo ito? Papakulan mo lang ito, sinyasan! Ito na! Ito! Ang laki! Paulo! Napakalaki! Laki! Ang laki niya! Nobyembre 2024, nagsimulang magpakita sa isla ang duyong. Pinabawal namin yung mga maliliit na bangka na magkarera para hindi po sila masugatan. Hinala ng marine biologist na si Dr. Lem, dumadayo ang mga duyong dito dahil sa mga boya. Pag kinakati yung balat ng dugong, pwede niyang gamiting dadakti siya ganun at parang pangkamot sa kati ng kanyang balat. So in that essence, yun siguro yung function kung bakit paikot-ikot siya dun sa parang pontoon na may tali. Pag siya ay napalupot sa net, magpalupot sa lubid, hindi siya makakayangat at makahinga at pwede siyang malingat. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng lokal na pamahalaan kung paano higit na mapoprotektahan ang mga duyong sa kanilang isla. Minsan, ang simpleng pagtulong na uuwi sa malawakang misyon. Pagdating sa mga bubuyog, siya raw ang on-call rescuer sa Alabel, Sarangani, si Charles S. Tocapio. Nag-umpisa yung pagkakahilig mo sa mga bees. Since bata ako, mahilig daw talaga ako sa mga hayop. Kahit mga exotic animals. So, isa na ho yung bees na na-curious ako kung paano na-produce yung honey. Mula pa noong 2022, hinaharap niya ng buong tapa ang hile-hilerang bahay ng mga bubuyog. Pero hindi para pausukan o bugawin, kundi para ikondisyon ito para ilipat ng lungga na malayo sa mga kabahayan. Ang pinakamabait daw na bubuyog na kanyang na-rescue, ang mga stingless bees. Wala itong kakayahan na manusok pero kaya nitong mangagat gamit ang maliliit na panga o mandibles. Ang kubo ni Tatay Leonardo, pinumugaran na ng bubuyog. Dahil sa mahigit 2 dangkal na raw ang colony na nandito. Kaya humingi na siya ng saklolo kay Charles. Ang negosyo niyo ay manggahan. Kung wala nang spray ng mangga, bumabalik. Bumabalik talaga sila. Isa yan sa mga kalaban ng mga bubuyog. Not just here in your place, but in the rest of the world. Yung pag-spray ng insecticide, napaka-importante ng bubuyog. Lalo na sa inyo dito, flowering trees. Ito ang kauna-unahang beses na makakapag-rescue ako ng mga bubuyog. Yun, nasa?
Ayun oh. What's the best thing to do? Kasi tulad ho dito, kung wala namang nakakaistorbo, okay lang sana i-keep. Hayaan mo na lang. Oo, hayaan na lang. Pero kasi nga dahil ni-request din ho nila na kunin na lang dahil nga nung naging aware sila about sa bees, so naawa sila kasi nga Hindi kasi maapektuhan sa spray. Mamamatay Yes. sila. Dahan-dahan naming binuksan ang kawayan. Ayun oh. Brood and honey. Ayun, yun yung mga babies. Yes. Paano natin makuiwanan nila yung babies pag kinuha mo yung queen? So, ang mangyayari ho niyan, ang pag-rescue natin, kukunin natin buo yung brood. Tapos i-transfer natin dito sa bamboo. Na Sige. very delicate Bees. lang ang colony. So these are their babies, no? Sorry. Mabubuhay pa to? Yes po. So ito yung mga baby nursery, ito yung mga imbakan ng pagkain. Ang nakolekta naming colony, pansamantala muna naming iiwanan sa kubo para ikondisyon ang mga bubuyog. So, ilalagay lang natin. Dahil nga nako-confuse pa sila kung saan. Kasi dito, established sila. So, dahil bago ito, mangyayari, hayaan muna natin sila na makapag-settle dyan. So, bigyan ko muna ng mga at least a day or two. Then, after that, hintayin na naman magabi. Then, dadalhin na. Mula 2022, nakapaglipat na ng mahigit 20 colony si Charles. Ang kanyang simpleng gawain, nakapagsalba na ng daang-daang bubuyog sa kanilang probinsya. Dekada naman ang lumipas bago manumbalik ang mga sigla ng buhay ilang sa isla ng Corregidor. Pero ang mga hayop doon tila may panibagong gyera na kinakaharap. Dahil ang kanilang pagkain galing sa basura. Yung hangin, kapag manggagaling doon sa norte, papunta dito sa Corregidor, dala niyan yung mga basura. You will see them lining up here in this area. Dalampasigan ng Corregidor ang tila sumasalo sa inaanod na basura mula sa Manila Bay. Sa parehong lugar kung saan bumabalik ang mga pawikan, Dito sa baybayin na to, dito nangingitlog yung mga pawikan. Aakyat sila, maghuhukay, and then yung ibang mga sundalo, ang ginagawa nila, like halimbawa ito, itong isang area, minangitlag dito some 2 weeks ago, nilagyan nila ng bato, at saka nitong makeshift na parang covered na ganito. mayroong magnetic sense sa mga pawikan. Ito ang kanilang ginagamit para makabalik sa kung saan ito ipinanganak at doon muling mangitlog. Ang direksyon ng hangin nakakaapekto sa pag-aanod ng basura. Kaya kahit gaano kaliit ang itinatapong basura, may iipon ito sa mga isla kung saan ito napapadpad. Pinag-aaralan naman ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA kung paano mababawasan ang dumaraming basura sa Corregidor. Ang long-term na tinitingnan namin ay magkaroon talaga ng waste management facility sa isla. So ito yung talagang hahakot routinely ng basura and magkakaroon ng proper disposal. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.